Kung nabubuhay ka sa panahon ng hapon, ano ang iyong gagawin? Magtatago ka rin ba o sapalarang makikipaglaban? Sinasabing mayaman ang ating inang bayan. Sa lunti ang kabundukan, malawak na karagatan, magagandang pasyalan, at maging nakakahangang kasaysayan. Perlas ng silangan kung dati tayo ay bansagan, ngunit sa pagtagal at pag-usbong ng panahon, tila ba tayo ay may nakalimutan? Isang hiyas ng kasaysayan, makikita sa gilid ng daan. Ang probinsya ng Camarines Norte ang tinaguriang gateway to Bicolandia. Dito unang dumaraan ang mga tao galing Luzon. At ito rin ang orihinal na daan ng mga galing sa Bicol, Visayas at Mindanao papuntang Maynila. Batid kong marami pa tayong hindi nadidiskubreng ginto ng ating kasaysayan. Mga lihim na nakabaon ngunit patuloy na kumikinang. Mga sakripisyong nagpunyagi para sa ating kanilang salinlahi. Pero ano nga kaya ang nagawa nating pagpapahalaga sa kanila kung ang balik natin ay kalimutan na sila? Tumungo ako sa mga bayan ng Basud, Daet at Mercedes Camarines Norte upang malaman ang mahalagang papel ng mga Kamnorteños sa kasaysayan ng ating bansa. At ito ang aking nasaksihan. Hello po. Pwede po kayong tanungin? Alam niyo po yung pinaglabanan or pinaglabanan shrine? Hindi po. Hindi po. Kayo po? Hindi rin ha. Shrine lang. Alam niyo ba yung pinaglabanan kung saan? Alam mo yan? Pinaglabanan po. Pinaglabanan shrine? Ay, hindi po. Alam mo ba yung meaning ng pinaglabanan? Alam mo po yung meaning? Tungkol saan po yun? Parang may pinaglalaban ka po na parang for example is tungkol sa bansa. Na parang ganyan. May pinaglalabanan ka na isang tao or ganyan po. Alam niyo po kung saan yung pinaglabanan shrine? Mercedes, Camarines Norte, Kadagatan Festival. CAT and DLC competition. Parang... Ay, pwede po magtanong? Ano po yun? Alam niyo po yung pinaglabanan shrine kung saan? Ano yung kasaysayan ng pinaglabanan? Yung video ko hindi ko... Mga taga-Basud. Oo, taga-Basud. Saan matatagpuan yung pinaglabanan? Sa may? Alam mo sa camera? Basud, particularly sa... Magtulay,
Pamatnog. Okay, Pamatnog. Pero, sino-sino kaya yung naglaban po dito? Tila sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya at kaalaman, ay unti-unti na ring lumulubog ang ating interes sa sana dapat kasaysayan na ating ginugunita at inaalala. Ito yung pinaglabanan. Kung papunta kayo ng Naga City, ito yung daan. Pero kung papasok kayo ng Cam Norte, ito yung tutumbukin nyo. At nakakalungkot isipin kasi sa kabila ng nakikita at nasa gilid lang siya, literally ng daan, marami yung hindi nakakaalam sa napakayamang kasaysayan ng pinaglabanan. Ngunit ano nga ba talaga ang aasahan nating malaman kung pati sa mga aklat at teksto ay mayroong kakulangan? Kung limitado ang nagtuturo at mababasa, paano maipagpapatuloy ang nakakahangang kwento ng ating mga magigiting na ninuno? Ang bayan ng Basud ang isa sa mga bayang katabi ng Camarines Sur. Makikita rito ang napakagandang daan na kumukonekta sa bayan ng Lupi sa Camarines Sur. Maraming napakagandang tanawin, maraming bundok at bulubundukin, ngunit ang pinakanabighani ako ay ang istorya ng mga matatapang na Basudenyo at Camnorteño na lakas loob na humarang sa mga Hapon. Mahigit 80 taon na ang nakakaraan. Para sa kapayapaan. Sa tulay na ito, ganap na alas 4:30 ng umaga, ika-18 ng Disyembre 1941, nasaksihan ang unang pagpapaputok ng USAPE Camarines Norte Station mula sa South Robinsons laban sa pambungad na hanay ng lumulusog na hukbong imperial ng Hapon na binubuo ng 20 na sundalo. So ibig sabihin, unang nagpaputok yung tropa ni Vinsons dito sa mga Hapon. Habang papunta sila, pinaputokan na sila. Unang nagpaputok yung tropa ni Vinsons dito sa bahaging ito ng Laniton madaling araw. Ang pangkat na ito ni Vinsons na kinikilala ng West Bank bilang Vinsons Division Turco Command, ang kauna-unahang unit ng gerilya sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang unang pakikipaglaban na ito ng mga gerilya ay kinasangkutan din ang lumao ng USAPE Reconnaissance 51st Division Philippine Army na binubuo ng 16 na sundalo at pinamumunuan ng isang Amerikano at 2 Pilipinong opisyal at tinulungan naman sila ng mga voluntaryong sibilyan. So dito sinasabi na sinalubong ng tropa ni Vinsons yung mga sundalong Hapones. Nang sa gayon na hindi na sila makapasok dito sa pinakasentro ng Camarines Norte. Nagre-resemble siya ng defiance, ng resistance, ng
ng Camp Norteño against Japanese occupation. So dito sila naglaban-laban sa tulay na ito sa Laniton, Basud. Sa patuloy kong paghanap ng sagot sa mga nakakaalam sa kasaysayan ng pinaglabanan, nakita kong may pag-asa pa. Mayroon pang gising sa katapangang pinakita ng mga bayani natin. Yung naglaban daw po kasi doon, tapos doon daw po talaga naglaban. Kaya po ang tinawag po labanan. Kaya po tinawag po doon, pinaglabanan shrine sa may Laniton. Doon po yun doon po sila Wenceslao po, nag-lead po si Wenceslao para labanan po yung mga Hapones po. Hapones ba yun? Opo, Hapones. Saan makikita yon? Sa may Laniton, Basud po. Okay, thank you. Very good. Noong unang labanan sa pagitan ng Pilipinong guerrilla at ng Japanese Imperial Army noong kalawang digmaang Tagig. Noong December 18, 1941, naganap ang labanan sa Barangay Laniton, Basud kung saan pinangunahan ni Wenceslao Gonzales at ang mga guerrilla USA FFE unit laban ng mga pananakop. Ang mga detalye, ang unang ikwento, yun ang nasa akin. So parang resistance siya ng Camarines Norte against Japanese. Oo, yun ang nila. At ang labanan, ang unang ikwento sa pagitan ng mga Pilipino, guerrilla at Japanese Imperial Army sa Camarines Norte. Ang mga guerrilla units ay nagtutulungan upang labanan ang mga mananakop. Ang kahalagahan, ang labanan ay nagpakita ng pagkita, kagitingan at pagmamahal sa bayan ng Pilipinong guerrilla. Ayan na ang ano ko dito. Ito yung pinaka-ano. So itong bantayog na ito, napakahalaga yung papel ng mga Camp Norteño para pigilan yung pag-atake ng mga Hapon. Ano ang papel nating mga individual sa pinaglabanang nagdala sa atin sa kapayapaan? Matagal nang tapos ang digmaan. Matagal nang tapos ang pananakop at kapighatian. Pero hindi matatapos ang ating tungkulin. Ang sila'y laging alalahanin at pagyamanin. Katulad ng ating kinakanta sa elementarya at sekundarya, masarap ang bumigkas kung ito'y tunay na nasa isip at puso natin. Bantayog na ito ay isa sa napakagandang yaman ng Camarines Norte kasi ito ay sumisimbolo sa katapangan ng mga Camp Norteño, pero hindi lang, lahat ng mga Pilipino. At nakakalungkot isipin kasi nadadaanan lang yung pinaglabanan train na ito, itong bantayog na ito. Kung papunta ka ng Naga City, ito yung daan. At papasok naman ito ng Camarines Norte. At nakakalungkot isipin kasi sa kabila nun is marami yung hindi alam yung kasaysayan ng pinaglabanan. Napakaganda ng mensaheng binibigay ng bantayog na ito dahil malaki yung naging papel ng mga sibilyan para pigilan yung pag-atake or pananakop ng mga Hapon. Sa lahat ng ito ay napagtanto ko na hindi mo kailangan maging historyador o guro. Hindi mo kailangang itanong o ituro. Dahil kagaya ng ating mga ninuno, hindi man sila ganap na sundalo, pero matapang silang nakipaglaban at hindi tumakbo. At katulad nila, hindi sana tayo umiling at magkaroon sana tayo ng alam sa kasaysayan natin.
Dahil kung hindi raw tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan, wag naman sanang mangyari na baka hindi raw tayo makarating sa nais nating puntahan. Mula dito sa bayan ng Basud, ako po si Sir O at ito ang aking dokumentaryo. Diyos Mabalos.